Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Mario Martir, Teodoro Alonso, Jamie Amadar, Belo Joko, Ronald Berbosidad, Edmond Cubal Supnet. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At nais ko na rin ipromote ang aking Pinoy Viral Sports membership. Kung inyo nga nakita ang join, maaari nyo nga yung pindutin. At once na nagpa-member kayo sa akin, ay automatic kayo sa mga future benefits at gain na rin sa mga shoutout. Pag-usapan nga natin ang naging laban ng Barangay Ginebra kontra nga dito sa kanilang sister company na Magnolia Hot Shots. Literal ngang nakabawi ang Barangay Ginebra sa kanilang masakit na pagkatalo noon sa kanilang naging laban, na talaga namang maganda ang naging performance ng Barangay Ginebra. Although pumapalag naman at lumalaban talaga itong Magnolia Hot Shots, ngunit naig pa rin ang lakas ng Barangay Ginebra at nakuha nga nila ang kanilang panalo sa final score na 77-87. At ang naging best player nga ay walang iba kundi itong si Japet Aguilar na kumamada ng 16 points, 9 rebounds at 3 assists. Marami naman ang nainis dito kay Calvin Abueva matapos nga siyang mag-hand gesture ng ganito at sa harap pa mismo yan ng Barangay Ginebra fans. Dito kasi sa video ay makikita natin na bumangga nga itong si Calvin Abueva kay Nards Pinto at bumagsak nga siya. At dito pa nga nakita siya ni Sadjo Marudo at patawa-tawa lang, at dito na nga makikita natin na ginawa niya yung hand gesture sa harap ng Barangay Ginebra fans. Ngunit nagpaliwanag na dyan si Calvin Abueva kung bakit nga siya nag-dirty finger ng ganon sa harap ng Barangay Ginebra fans. Kaya naman pakinggan natin ang panig ni Calvin Abueva. Calvin, kanina parang may nakainitan ka bang fan kanina? Kasi nakita ka sa camera. Yes, kasi tinamaan kasi ako medyo lang siyempre mga hindi ko man alam na may camera doon. Nakatalikod na ako di ba? Talikod na ako pero nakita pa rin. Yes, hindi ko nasadya yun. Yung nakaharap ako dun sa court, siguro yun, pero nakatalikod kasi ako Sabi, may sinabi ba yung fan sa'yo? Sinabi sa akin, hindi ko naman sobrang tinamaan ko yung pinto nangyari na nangyari. Parang minura ka ba nung fan? Hindi naman no? Medyo may gano'n, pero hindi ko naman kaya ginawa ko lang yun, hindi nalis na. Thank you. At kung kayo naman ang tatanungin, dapat bang parusahan itong si Calvin Abueva o pagmultahin ni Commissioner Willie Marcial dahil hindi nga maganda ang kanyang ipinakitang nag-dirty finger siya sa harap pa mismo ni Sadjo Marudo at gayon na rin sa Barangay Ginebra fans? Maaari kayong mag-comment dyan sa may comment section ng inyong saloobin. Samantalang update muna nga tayo sa Gilas Pilipinas, at sa wakas ay nagsalita na nga itong si Coach Tim Cone patungkol nga sa bagong naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Benny Boatwright. Ang bad news naman lalong-lalo na sa mga fans ni Jordan Clarkson sa Gilas Pilipinas ay na rin mismo sa tono ng pananalita ni Coach Tim Cone ay mukhang hindi muna magagamit itong si Jordan Clarkson sa Gilas Pilipinas, at kahit nga itong si Angelo Kwame ay 50-50 pang gamitin ng SBP sa Gilas Pilipinas. Ang gusto kasing mangyari ni Coach Tim Cone nang gagamitin niya lamang sa Gilas Pilipinas ay unang-una na dyan itong si Justin Brownlee para nga sa Olympic qualifiers at gayon na rin sa mga magiging laban ng Gilas Pilipinas. At ang magiging backup import nga daw ay itong si Benny Boatwright. Kaya naman pakinggan natin ang buong sinabi ni Coach Tim Cone. Oh, Benny, as far as I know, we have an agreement that he's already submitting papers to naturalize. I was the one that asked for him, so I think he's a tremendous talent. He's got great size and he can play in and out. He's very versatile. Kind of reminds me of a young Justin, just like 3 or 4 inches taller. So we'll see. He's a young guy, but we have to get him into practice and get him into the system and everything else, without a doubt. And this is written in stone right now. Justin is our guy, and Benny is going to be his backup, just like Justin was the backup to Jordan Clarkson in the World Cup. I probably said too much. I'm going to be in trouble with Erica and Al Padillo for talking off my head, because I'm really not the one involved. Kung kayo naman ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa plano ni Coach Tim Cone at gayon na rin ng SBP na hindi muna gamitin itong si Jordan Clarkson at itong si Angelo Kwame
bagkus ang gagamitin nga nila ay si Justin Brownlee at ang magiging backup import ay si Benny Boatwright para sa Gilas Pilipinas. Makakabuti kaya yon sa Gilas Pilipinas at good move ba yon para sa SBP? Kailangan ko ang inyong suggestion at komento patungkol sa issue na ito. Maaari kayong mag-comment dyan sa may comment section.